Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 13, 2026. Sa pagsapit ng petsang ito ng March 13, mararamdaman mo ang isang pambihirang talas ng isip at ang mabilis na daloy ng mga kaisipan na mag-uudyok sa iyo na makipag-ugnayan sa maraming tao sa iyong paligid. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang espesyal na kakayahan na unawain ang mga komplikadong impormasyon ng mabilisan, habang ang iyong dila ay nagiging kasangkapan upang maghatid ng inspirasyon at positibong balita sa bawat makausap mo. Ngayong maghapon, huwag kang matakot na ilabas ang iyong mga ideya kahit gaano pa ito kaiba sa paningin ng iba, dahil ang bawat salitang bibitawan mo ay may dalang kislap ng talino na magbubukas ng mga pintuan para sa mga bagong koneksyon at oportunidad sa iyong buhay. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay naghahandog ng isang napakagandang pagkakataon kung saan ang iyong galing sa komunikasyon at ang iyong mabusising paraan ng pagsusulat o pagpapaliwanag ay lubos na hahangaan ng iyong mga superior. Mapapansin nila ang iyong bilis sa paggawa at ang iyong kakayahan na pagsabayin ang iba't ibang gawain nang hindi nawawala ang kalidad ng iyong output. Kaya asahan ang isang magandang usapin tungkol sa isang bagong proyekto o kontrata na mangangailangan ng iyong mabusising atensyon. Huwag kang mag-alinlangan na magtanong at kumuha ng mas maraming impormasyon, dahil ang iyong pagiging mausisa ay siyang magsisilbing susi upang malampasan mo ang anumang hamon na ibibigay sa iyo sa inyong opisina o lugar ng trabaho. Sa usaping pananalapi, ang petsang ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng seguridad at hindi lamang nauubos sa mga panandaliang hilig. Maaaring mailumitaw na oportunidad para sa isang sideline o maliit na negosyo na may kinalaman sa pagsusulat, pagtuturo, o pagbebenta ng mga ideya, ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat detalye bago ka pumirma sa anumang kasunduan. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin para sa mga gadget o kagamitang pangkomunikasyon at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong hinaharap ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan sa iyong asenso. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa Gemini ay nasa isang yugto ng napakasayang pakikipagpalitan ng mga karanasan at intelektual na pagkakaintindihan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng sigla at sapat na respeto sa iyong kalayaan. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng mahinahon tungkol sa inyong mga karanasan o ang pagbabahagi ng mga nakakatawang kwento ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw na ito. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong masayahin at kagalang-galang na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matalas na isip at marunong magpahalaga sa ganda ng pakikipagsapalaran sa buhay. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong baga, mga kamay, at sa iyong pangkalahatang antas ng enerhiya na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong sobrang pakikipag-usap o pag-isip. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na sariwang hangin at pagkain ng mga pagkaing nagbibigay ng likas na lakas upang mapangalagaan ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga mabusising obligasyon ng may sapat na katuwiran at lakas. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapalakas ng iyong respiratory system gaya ng malalim na paghinga o ang simpleng paglalakad sa labas habang pinapakinggan ang iyong mga paboritong kanta ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapamagitan at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising pananaw upang maresolba ang kanilang sariling mga hindi pagkakaunawaan. May isang kakilala o malapit na kasama na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magpapahayag ng kanilang damdamin ng mas malinaw, at ang iyong mga payo ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat kilos. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagbuo ng mga kwento, paggawa ng nilalaman sa social media, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa sining ng wika. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang,
Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan at tagumpay sa buhay. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng impormasyon at saya sa pakiramdam ng marami sa pamamagitan ng iyong mga natatanging talento ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan na sadyang napakahalaga para sa iyong asenso. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na usapin tungkol sa inyong mga susunod na plano o pagtitipon. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama sa loob ng bahay. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya. Dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon na inyong haharapin. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karanasan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga dokumento o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na karunungan sa iyong paligid, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa ruwak ng tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw na ito. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa wika, teknolohiya, o sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mabilis magdesisyon nang hindi tinitingnan ang lahat ng anggulo ng isang sitwasyon upang hindi ka makagawa ng mga pagkakamali na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong pagiging masigla at ng iyong pagiging mahinahon sa pagrepaso ng bawat katotohanan ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin para sa isang makabuluhang pamumuhay na puno ng kislap ng katotohanan ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong mga plano sa hinaharap, kontrata sa trabaho, o mga usaping legal, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa iyong larangan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng bawat datos na iyong matatanggap. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga tao na nais mong tawagan o ang pag-aayos ng iyong email.
Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong desk ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagaanan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 na, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o asul na sumisimbolo sa katalinuhan at kabilisan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal, ang mabusising pag-aayos ng iyong mga appointment, o ang pakikipag-usap sa isang kapatid o malapit na kaibigan upang muling mahanap ang iyong kagalakan at sigla sa buhay.